Welcome back sa ating mga balitang basketball. Parang magiging si Ben Simmons ng araw itong si Joel Embiid ayon kay Stephen A. Smith. Ayon kay Stephen A. Smith, nako Joel Embiid, seryosohan lang tayo dito ha. Malapit ka nang maging si Ben Simmons. Marami kang injury, hindi ka na napapakinabangan ng Philadelphia 76ers at walang interest. Ang mga laro mo, wala kang gana. Yan ang honest na pahayag ni Stephen A. Smith patungkol ngayon kay Joel Embiid. Para sa akin naman ay masyadong malayo dahil itong si Ben Simmons ay bumagsak talaga yung kanyang laruan. Galing sa pagiging star player, ngayon isang normal, isang tipikal na lamang na manlalaro sa NBA. Ngunit isa talagang malaking problema itong si Joel Embiid ngayon para sa Sixers dahil palala ang kanyang dinaramdam sa kanyang katawan. Nagiging marupok na siya. Siguro mas makabuluhan pa kung sasabihin ni Stephen A. Smith na parang malapit na siyang maging Kawhi Leonard. Subalit hindi na ito yung unang pagkakataon na mayroong gantong pinagdadaanan ng Sixers kay Joel Embiid. Dahil sa kanyang mga unang season sa NBA ay hindi nga rin siya nakalaro ng padiretso dahil meron din siyang dinaramdam na injury. Subalit nagtiwala pa rin ang Sixers sa kanya. Hindi pa huli ang lahat para sa Lakers para gumawa ng trade, para gumawa ng pagbabago sa kanilang kupunan. Subalit mapahanggang sa ngayon ay wala pa silang ginagawang move. Ang paborito ngayon ng mga Lakers fans na makuha nila ay isang big man na siyang tutulong kay Anthony Davis na siguradong magbibigay din naman ng malaking impact sa kanilang kupunan. Subalit ngayon siguradong hindi ito matatanggap ng Los Angeles Lakers fans kung sila'y magsesettle na lamang para kay Lonzo Ball na sa ngayon ay aktibo namang ete-trade ng Chicago Bulls. Ayon nga sa mga usap-usapan ngayon sa mga NBA insider ay baka posibleng i-consider ng Lakers na magkaroon ng reunion kay Lonzo Ball. Hindi nakapaglaro sa loob ng 3 taon si Lonzo Ball mga idol at ngayon paunti-unti na nga siyang bumabalik. Paliit-liit lamang yung kanyang playing time subalit desenteng numero naman ang kanyang naibibigay. Para sa inyo, especially sa mga fans ng Lakers dyan, ano ang sininyo patungkol dito? I-comment lang. Magsisimula na ang pagdinig sa kaso nitong si Jontay Porter. Ban si Porter sa NBA dahil sa kanyang ginawang pagtataya sa kanyang sarili gamit yung ibang tao. Bali kanyang sinasadya na hindi maglaro. Limitado ang kanyang tres na ipupukol para tumama ang tao na kanyang kinuntsaba. Ayon naman sa impormasyon, posibleng maharap si Jontay Porter sa 3 hanggang 4 na taong sentensya. Sira ang kanyang NBA career, malabo rin siyang mapapirma sa labas sa Europa. Ban pa siya sa NBA. Ngayon, posible pa siyang makulong ng 3 hanggang 4 na taon. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga fast break balita. Huwag kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan para sa amin. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page. And as always, maraming salamat po sa panunod.